Yes, mga besh, at nandito tayo sa tabing dagat kung saan ikikwento natin sa inyo ang buhay ng mandaragat. Mga besh, kung kayo po ay nagkwento tungkol sa pangingisda sa buhay nyo bilang isang mangingisda, padala nyo naman po yan dito sa ating ang buhay mandaragat. At syempre, ito po ang yung nag-isang beshi ng bayan, Bangs Melgar, ang magkukwento sa inyo ng mga nanarisaring mga kwento tungkol sa pagiging buhay mandaragat. At sumama nga tayo mga besh, at ito na ang unang kwento. Yes mga besh, at tayo dito sa laot yung nakapagod ko. At syempre sumama na nga tayo mga besh. Siyempre, habang papunta kami sa laot mga besh, medyo makulimlim na, no? At siyempre hindi madali, no, ang pumalaot sapagkat medyo malakas-lakas na ang alon at medyo makulimlim, hapon na. So, siyempre, para ma-experience din natin may kwento kung ano ang magiging karanasan natin dito sa laot mga besh. Kaya, ayan na, no? Subaybayan at tunghayan ninyo kung ano ang mangyayari dito sa laot. So, ito ang kwento na ating naisip na hindi madali pagpunta sa laot mga besh, no? Pagiging buhay ang mangingisda dahil minsan buhay din po ito, no? Sapagkat hindi natin alam kung ano ang kahinatnan, kung may huli ba tayo o wala, ano, sa pagpapalaot natin mga besh. Kaya hindi po madali ang magiging buhay mangingisda. Kaya subaybayan lamang po natin ang mga besh. At syempre mga besh, dumating na nga po kami, no, sa aming pinuntahan, kung kaya't naghihintay po kami na lumubog ang araw o habang naghihintay na palubog ang araw dahil gabi po tayo manghuhuli ng isda, no, mga besh. At hindi madali ang pangingisda, kaya eto nga po at na kami mga besh naghihintay na dumilim, no, dito kami sa gitna ng laot. So abangan nyo po ang susunod na kabanata at ito po ang kwento ng ating pagiging mananagat o buhay mangingisda. Hanggang sa muli. At syempre dito po nagtatapos ang ating kwento at abangan nyo na rin po ang mga susunod na mga kwento. Dito lamang po yan sa Ang Buhay Mandaragat. Maraming salamat at magalang hapon.